PhilHealth Late Payment. Ano nga ba yung proseso sa pagbayad dito sa PhilHealth lalo kung matagal na tayong hindi nakakapaghulog? By the way, kung first time mo sa channel na to and gusto mo pa ng mga online tutorial videos katulad nito, please click the subscribe button. Ito yung account ko sa PhilHealth. Buti na lang meron akong online account para ma-verify ko nga kung yung mga nahuhulog ko ay nagre-reflect sa PhilHealth account ko, which is nag-reflect na nga siya. At ang ginawa ko dito is sinulugan ko lang yung mga past months na wala ng hulog. Ito yung resibo ko na patunay na nakapaghulog na nga ako mula May hanggang December 2024. Nung pumunta ako sa PhilHealth, tinanong ko kung meron bang penalty para dito kasi ang sa Bayad Center, ang tinatanggap lang nila yung last quarter. So halimbawa, December na, ang pwede mo lang bayaran ay yung October, November, December. Pero dahil simula May hindi ako nakapaghulog, sabi nila pumunta na ako mismo dito sa PhilHealth branch. At sa inyo din, kung sakaling lagpas 1 quarter na yung late payment inyo, hindi na pwedeng bayaran yan sa Bayad Center. Currently, hindi ko alam kung magbabago yung proseso. Pero kapag more than 1 quarter yung late payment, kailangan sa PhilHealth office talaga siya puntahan. At ang mangyayari ay pumunta lang kayo doon sa Public Assistant Desk kung saan bibigyan nila kayo ng form na katulad nito. Lalagay nyo lang yung PhilHealth number ninyo, pangalan ninyo, at alin grupo kayo napapabilang. Sa akin, self-earning individual. Tapos, dito sa applicable period, nagkamali pa ako kasi ang nalagay ko is 06. 06 is June 2024 hanggang December. So, nung verify nila sa system, kailangan ko ang bayaran ay mula May. Hindi ka kasi pwedeng mag-skip ng buwan sa kanila. So, binayaran ko mula May. Pina-edit lang nila sa akin to and then meron na rin akong number na katulad nito. Yung number, hihintayin nyo lang siya matawag or magpakita sa monitor katulad nito. Hindi ko alam kung sa lahat ng branches ng PhilHealth merong monitor. Possible tinatawag yung number or possible baka pumila na kayo diretso doon sa teller. Sa akin, nung pinakita na nga yung number na to, pumila na ako kung saang teller dapat lumapit and then binayaran ko na nga yung PhilHealth contribution ko. Pinakita ko tong form. Ito lang yung kailangan, hindi na kailangan ng ID. By the way, ang binayaran kong PhilHealth ay hindi sa akin. Sa ibang tao to, hindi na ako hiningan ng authorization letter para dito. Binigyan na nila ako ng number. Pero sa inyo, mas maganda na magdala na rin kayo ng authorization letter para rin makasigurado at hindi na rin pabalik-balik. And then finally, within that day, nakakuha na ako ng proof of payment. Ito yung resibo. 4,000 yung kabuuang binayad ko sa PhilHealth. At nung chinek ko nga sa account ko, within that day, hindi mo na siya magpapakita. Maghintay pa kayo na another day para mag-reflect na nga siya dito. And ang contribution nga pala ay depende sa kita ninyo. Ang minimum ay 500 pesos. Ang pinakamalaki namang pwedeng mahulog ay nasa 5,000 pesos dito sa PhilHealth. Also, kung interesado kayo sa online payment ng PhilHealth kung saan pwede na kayo mag-generate ng SPA online, pwede nyong i-check itong video sa baba. Sana makatulong and see you sa mga next videos. Bye-bye!